natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan! Paglabas ng full list ng flood control project sa bansa, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos sa DPWH. Balitang Bayan! Paglipat na bahagi ng pondo para sa flood control project sa DOH, inihirit ni Secretary Ted Herbosa. Balitang Bayan! Dagdag allowance para sa mga pulis, aprobado na ng NAPOLCOM. Balitang Bayan! Paglalaan naman ng pondo para sa pagkuha ng karagdagang security personnel, irerekomenda na ng isang mambabatas sa DepEd. Balitang Bayan! Lita naman sa ibaing dagat, death toll sa bus crash sa Afghanistan. Pumalo na sa mahigit 70. Balitang Bayan! Sa sports, NBA champion, NBA star Kyle Kuzma muling bumisita sa Pilipinas. Balitang Bayan! At sa showbiz, mga naging concert ng K-pop group na BTS, mapapanood na sa big screen. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan! Kasama si Drew Nasino. Isa pong maulang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay Agosto 21 taong 2025, Ninoy Aquino Day. Kayo po ay nakatutok dito pa rin po sa impila may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Ini po makakasama hanggang alaw na po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan! Sa oras po na 5 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, alamin po muna natin kung bakit nga ho ba maulan. Ngayong araw po na ito ng Huwebes, yan ho ba ay dala ng isa pong panibagong sama ng panahon. Weather update ihatid yan ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na pong latest sa lagay ng panahon. Ukol po sa low pressure area na binabantayan ng Pag-asa, nasa loob pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility at may medium chance o katamtamang tsansa na maging isang tropical depression in the next 24 hours. Kung magiging bagyo man itong LPA na to, ito na ang tatawagin na Isang. Itong LPA na to huling namataan sa layong 510 kilometers east of Baler, Aurora. Pero bukod dyan sa LPA na yan, merong southwest monsoon o hanging habagat na nagbabalik at nakakaapekto ngayon sa west of southern Luzon, Visayas, pati na rin sa kabuuan ng Mindanao. Samantala dako tayo sa Visayas, Iloilo City, asahan po, pati na rin sa Kalibo, Iloilo at Kalibo, pareho po ang forecast na uulanin po ang inyong Friday, Saturday at Sunday. Kalat-kalat po na pag-ulan for 3 days. 25 to 31 degrees Celsius ang expected na temperatura. Tacloban City, meron din pong inaasahang pag-ulan on Friday bukas, pero may tsansa pa rin po na sumikat ang araw at sasamahan pa po ito ng mga pagkulog at pagkidlat hanggang Saturday and Sunday. Samantalang araw po sumikat kaninang 5:43 AM at asahan ng paglubog mamayang 6:15 PM. Yan muna aking latest weather updates, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Balitang Bayan! And speaking of maulan at floody afternoon sa mga kabubukas pa lamang po na kanilang pong mga talapihitan ngayong araw po na ito ng Huwebes, ingat po kayo sa inyong pagmamaneho sa kalsada. Nilinaw ng lokal na pamahalaan ng Baliwag City at Kalumpit, Bulacan na walang koordinasyon sa kanila o sa lokal na pamahalaan ang mga flood control project ng Department of Public Works and Highways. Ito ayon mismo kina Kalumpit Mayor Glorimy Olem Faustino at Baliwag City Vice Mayor Ferdinand Ferdi Estrella ay sa gitna na rin ng paghahabol ng pamahalaan sa mga nasa likod ng mga palpak, substandard at guni-guni umanong flood control projects. Iginiit ni Mayor Faustino na nakakasama ng loob dahil bukod sa pagiging biktima ng baha ay nagiging biktima pa sila
ng maanumalyang mga proyekto. Karapatan anyang malaman ng lokal na pamahalaan ang mga proyekto ng national government. Kaugnay nito, aminado naman si Baliwag City Vice Mayor Estrella na ikinagugulat na lamang nila na may mga proyekto ang DPWH na nagsusulputan sa kanilang lugar. Ibinyag din ng Vice Alcalde na mga taga-barangay na nakasasakop sa site ang kadalasang kinakausap direkta ng mga kontraktor. Balitang Bayan! Okay pa rin yan, Pangulong Marcos, inatasan na ang DPWH na ilabas ang full list ng mga flood control projects sa bansa. Ang pag-uulat mula kay Patrol 13 Gilbert Perez. Mariing inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH na ilabas ang kompletong listahan ng lahat ng mga flood control projects sa bansa. Layunin nitong matukoy agad ang mga maanumalyang kontrata at matigil ang pagpapatupad ng mga ghost projects. Kasunod dito ng personal na pag-inspeksyon ng Pangulo sa Bulacan kung saan natuklas ang ghost project pala ang isang river wall sa Barangay Pial, Baliwag, Bulacan na nagkakalaga ng 55 million pesos. Batay sa dokumento, nakasaad na 100% ng kompleto ang proyekto at fully paid pero walang nakitang anumang struktura sa mismong lugar. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Minado naman si Public Works and Highways Secretary Manuel Manny Bonoan na hindi lamang nakasalalay sa mga flood control project ang solusyon sa kinakaharap na problema sa baha. Ayon kay Secretary Bonoan, dapat ding tutukan ang environmental issues, land use at koordinasyon ng mga local government unit. Yun na nga. Ano po nangyari, Secretary? Bagaman wala anyang isang nationwide master plan para sa lahat ng ilog at lugar, mayroon namang umiiral na master plan para sa 18 major river basin sa bansa. Ang master plan natin kasi sa flood control is actually on the river basins. No? Meron tayo master plan on the river basin. There are 18 major river basins all over. Yung sinasabi natin na medyong one single master plan for the entire country, wala tayo noon. Iba-iba ang pangangailangan in each river basin. Tinukoy din ang kalihim ang labis na pagbabaw ng mga ilog, lawa, estero at iba pang waterways na punot dulo ng matinding pagbaha lalo sa Metro Manila, kahit dapat maging puspusan na ang desilting at dredging operations, partikular sa mga flood-prone area. Nakikita namin kasi dito, it has been a long time that nobody has looked into the riverbed. So silted na yan, mga silted na. Sobrang silted to a point that any major downpour, it will just have to overflow. Kahit na anong engineering intervention nilagyan mo doon. Kasi napakababaw na niya mga riverbed. For the longest time, walang nagkukumpunin yan. Yan po ang tinig ni Public Works and Highways Secretary Manuel Manny Bonoan sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Puspusan na ang construction firm na SunWest Incorporated sa pag-restore sa isang flood control project sa Oriental Mindoro na sinita ni Governor Humerlito Bonsdolor makaraang gumuho. Ayon sa SunWest, nagsimula ang restoration itong Agosto 2 matapos ang malakas na ulan at target makumpleto sa katapusan ng buwan. Bagaman naaabot nila sa 5% ng flood control projects ng SunWest, sa Oriental Mindoro ang napinsala na malakas na pag-ulan, nagpapatuloy naman ang repair. Katuwang ang Department of Public Works and Highways, tiniyak din ng SunWest na pinagtutuunan nila ng pansin ang kanilang mga proyekto upang mapanatili itong maaasahan at matibay. Balitang Bayan! Ipinag-utos na rin ni Albay Governor Noel Rosal ang pag-account sa lahat ng flood control projects na ipinatupad sa lalawigan bilang pagtalima sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tukuyin ang estado ng mga proyekto. Kinumpirma ni Governor Rosal na lumiham na siya
sa Department of Public Works and Highways para sa mga flood control project na ipinatupad sa Albay sa ilalim ni Pangulong Marcos. Ayon sa gobernador, makikipagpulong siya sa DPWH sa oras na maisumiten nito sa kanila ang report na kanilang biberipikahin at idudulog naman sa Pangulo lalo ngayong tag-ulan. Naisaan niya nilang mabatid kung gaano kalaking pondo ang inilaan sa Albay para sa mga naturang proyekto. 3 sa 15 big-time contractors na tinukoy ng Pangulo na pinagkalooban ng bilyon-bilyong pisong flood control projects ang SunWest Incorporated na pag-aari ni Ako Bicol Party List founder at first nominee Elizalde Zaldico. Hightone Construction na pag-aari naman ng kanyang kapatid na si dating Ako Bicol Party List Representative Christopher Co at Albay Vice Governor Farida Co at Centerways Construction na pag-aari naman ni Lawrence Lubiano ng Sorsogon City na kaibigan ni Senate President Francis Cheese Escudero. Balitang Bayan! Naniniwala naman si Health Secretary Teodoro Herbosa na mas mainam kung ilalaan na lamang sa mga o sa health sector ang bahagi ng pondo para sa mga flood control project. Ito'y matapos mabunyag ng ilang proyekto ay guni-guni lamang palpak at substandard o angpaw. Ayon kay Secretary Herbosa, makatutulong ang karagdagang pondo para madagdagan ang libreng benepisyo at gamot na ipamamahagi ng pamahalaan sa mga Pilipino. Nakita ko, 250 million flood control sa isang taon. Yun po ang budget ng Department of Health. Kaya budget nga- po namin yun to run all the hospitals. Imagine, kung ibigay na lang sa akin yun. O Tama. party lang nun. Kaya nga Madadagdagan ko pa ang libre. Hindi mo problema ni Bunal. Ang problema yung mga contractor na hindi ginagawang maayos yung project eh. Like ako, binibigyan ako ng pera. Yes. Pero binabalik ko sa equipment, specialty center, bukas center, libreng gamot na nararamdaman ng tao yung mga tax na binabayaran nila. PhilHealth na contribution nila, napapataas ko. Kaya yan, basta maganda ang governance at pagpatakbo ng ahensya, mababalik yung taxes. Binigyang din ng kalihim na napapanahon na para gawing libre ang pagpapagamot sa bansa. Ano na tayo, middle income, nag-high middle income na tayo. Siguro naman, mapalibre na natin yung mga healthcare kasi matataas na rin ang Yes. taxes. Ito. Kinakaltasan ng taxes ang bawat empleyado. Dapat libre na pag na-hospital sila. Yan naman po ang tinig ni Health Secretary Ted Herbosa sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Oras na 15 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, tanggap tayo ng ilang pang mga report. Dagdag allowance ng mga pulis aprobado na ng NAPOLCOM. Magkano kaya ang allowance? Patrol 17, Jopel Peleño. Inaprubahan na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang updated na regular at collateral allowances ng lahat ng miyembro ng Philippine National Police. Sinabi ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Commissioner Attorney Vicente Calinisan na layo nitong matiyak na sapat ang ibinibigay nilang suporta habang tinutupad ng mga pulis ang kanilang tungkulin sa bayan. Base sa Unbanked Memorandum Circular No. 2025-004 ng NAPOLCOM, sakop ng kautusan ang mas maayos na sistema ng pagbibigay ng hazard pay, sea and flying duty allowances, clothing subsistence, quarters, combat duty at incentive pay, hardship allowances at iba pang benepisyo para sa mga miyembro ng pambansang pulisya. Ilan lamang dito ang Special Combat Duty Pay na aabot sa 3,000 pesos kada buwan. Para sa mga actual police operation, hazard pay o katumbas ng 25% ng base salary para sa mga nasa high-risk area at dagdag na 15% para sa mga exposed sa radioactive elements at dagdag na 15% para sa mga exposed sa radioactive elements. Inayag ng NAPOLCOM na nakadepende ang implementasyon ng bagong allowance system sa availability ng pondo at sa mga aaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM. Sinabi pa ni Calinisan na malaking tulong ito para pataasin pa ang moral ng mga pulis maliban sa kinikilala ng NAPOLCOM ang kanilang commitment at sakripisyo sa pagsisilbi sa bawat Pilipino.
Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todo lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, St. Timothy Construction, bigo pa rin makipag-ugnayan sa DPWH. Pangulong Marcos, wala nang sasantuhin sa mga palpak na flood control projects. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Ibinunyag ng pamahalaan na hindi pa raw na ipag-ugnayan ng St. Timothy Construction sa DPWH matapos ng pangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnayan ng maanumalyang flood control projects. Ibinunyag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hanggang ngayon nananatiling walang komunikasyon ang nabanggit na kumpanya sa ahensya kahit pa nagbabala ang Pangulo na papanagutin ang lahat ng sangkot dito. Tiniyak ng palasyo na paimbestigahan ang sinasabing koneksyon ng ilang kontratista sa mga senador. Binigyan diin ng Malacanang na walang sasantuhin ng Pangulo kahit pa malapit ito sa kanya kapag napatunayang sangkot sa irregularidad. Bagamat walang itinakdang deadline, iginit ng Malacanang na nais ng Pangulo na mapabilis ang proseso ng investigasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Bababalita, motorsiklong ginamit sa krimen na recover sa ilog sa Maynila. Isa pang report mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Nakuha na ng mga scuba divers ng PNP Maritime Group ang ginamit umano na getaway motorcycle ng mga suspect na nasa likod ng kasong frustrated murder na naganap sa Malate, Maynila. Na-recover ang motorsiklo sa ilog na puno ng basura sa Bacood, Mandaluyong Bridge. Ikinasa ang search and retrieval operation ng mga diver ng Underwater Crime Scene Investigation ng mula sa Special Waterborne Operations School kasunod ng request ng Manila Police District o MPD. Sinisid ng 3 beses ng mga diver ang maborak at mabahong ilog bago nahanap ang motorsiklo na sinasabing ginamit sa krimen. Giit ng PNP Maritime Group, malaking tulong ang pagkakarecover ng motorsiklo para sa ikalulutas ng kaso. Dagdag ng MPD, patunay ito sa kahandaan at dedikasyon ng PNP na tumulong sa lahat ng pagkakataon para makamit ang hustisya at kapayapaan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todo lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa iba pa ring balita, tanggap tayo ng follow-up report kaugnay sa extradition request ng Amerika. Irit na ipa-extradite si Pastor Apollo Kibuloy. Patrol 24, Jun Samson sa detalye. Iginiit ngayon ng Department of Justice na hindi nila maaaring ibigay sa Estados Unidos ang kustodiya ni Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibuloy. Ipinaliwanag ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na batay kasi sa ating batas ay hindi maaaring ilabas ng bansa ang sino mang tao na may nakabinding criminal case sa ating korte. Gayunman ay nilinaw ng DOJ na wala pa silang natanggap na opisyal na dokumento o extradition request mula sa Estados Unidos para kay Pastor Kibuloy. Ipinaliwanag naman ni Clavano na may kapangyarihan ng mga korte na kumilos o agad itong aksyonan kung kinakailangan para hindi maantala ang isang balidong extradition request. Si Kibuloy ay nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa child sex trafficking sa Pilipinas at sa Amerika. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, may higit 70 katao kabilang 12 inihinalang sex workers na sagip sa malawakang rescue operation ng Manila Department of Social Welfare. Talye naman buhat kay Patrol 5, Aya Yubanco. Nagsagawa ng massive rescue operations ang Manila Department of Social Welfare o MDSW na nagresulta sa pagkakasagip sa 71 katao, kabilang na yung nasa 12 hinihinalang sex workers sa lungsod ng Maynila kagabi.
Pinangunahan ni MDSW Director J. Reyes de la Puente ang nasabing operasyon na isinagawa sa Claro Emerecto, Rizal Avenue, Avenida at area ng Paco sa lungsod ng Maynila dakong alas 10 ng gabi. Kabilang sa mga nasagip sa nasabing operasyon ay mga minor de edad na nasa pagitan ng 8 hanggang 15 years old at ilang mga nasa tamang edad. Ilan sa mga ito ay pakalat-kalat sa mga nasabing lugar at ang iba naman ay naabutan na natutulog sa tabi ng bangketa. Ayon kay De La Puente, ang mga na-rescue na mga minor de edad ay dinala sa Manila Boys Town Complex sa Marikina, habang ang mga homeless naman ay itinuloy sa luwalhati ng Maynila na matatagpuan din sa nasabing lugar. Anya, pinakain ang mga nasagip at binigyan ng mga malilinis na may susot na damit. Samantala, yung mga nasagip naman na mga hinihinalang sex workers ay binigyan ng intervention ng MDSW at isinailalim ang mga ito sa kanilang monitoring. Muli namang nanawagan si De La Puente sa mga Manileño na mahigpit nilang ipatutupad ang curfew sa lungsod ng Maynila alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa Belmata ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Programang financial assistance para naman sa mga pribadong institusyon patuloy na isinasagawa ng PCSO. Alamin po natin ang special report na ito na ihahatid ni Maine Barreto. Government unit at pampublikong institusyon ang tinutulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kasama rin sa kanilang mga programa ang mga pribadong institusyon tulad ng Bahay Ampunan at Home for the Aged. Sa ilalim ng Institutional Partnership Program o IPP ng PCSO, maaaring mag-apply ng financial assistance ang mga pribadong institusyon na nagkakahalaga ng 300,000 pesos hanggang 1 milyong piso. Binanggit rin ni Ms. Leslie De Abanico, Social Welfare Officer ng PCSO, ang ilan sa mga coverage ng naturang financial assistance. Pakinggan natin ang ating panayam. So included po doon yung nutritional meals, additional yung mga pagkain po gaya po ng gatas. Kasi pag babies po, may specific na kailangan na po nila ng supplement o gatas talaga para sa growth po nila. So isa po yun sa ating binibigay na assistance sa ating programa. Tapos po speech and physical and occupational therapy. Ito po kasi nakita rin namin na sa makabagong panahon natin ngayon, dumadami po yung mga bata na nangangailangan ng therapy. So isa rin po yun sa ating tinutugon. And then yung programs po nagpo-promote ng physical wellness ng mga clientele natin sa mga institutions. Para sa dagdag impormasyon at mga requirement na kailangan para sa IPP, bisitahin lamang ang pcso.gov.ph. Para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may matutulungan at natutulungan po tayo mga kababayan po natin sa kanila pong pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan. Babalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala oras. 27 sandali makalipas ang alas 12. Pagpapatuloy pa rin po ng ikalawang sigwada ng Balitang Bayan. Oras na 29 na sandali makalipas po ang alas 12 ng maulang tanghali. Ire-recommenda na ni House Committee on Basic Education and Culture Chairman Roman Romulo sa Department of Education na maglaan ng pondo para sa pagkuha ng mga karagdagang security guard sa mga pampublikong paaralan. Ito ayon kay Romulo ay sakaling hindi pa kabilang
ang mga security guard sa mga binuksang non-administrative position ng kagawaran. Maliban dito, dapat na rin anyang mag-hire ng karagdagang guidance counselors sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Tugon ito ng kongresista sa gitna ng serye ng karahasan sa ilang paaralan kamakailan. Budget season ngayon, tatanungin po natin ngayon sa ating Department of Education, sa ating mga schools division. Kasi sa totoo po, no, alam ko marami rin binuksan ng mga non-administrative na mga posisyon. Kaklaruhin ko lang po doon kung kasama po ito yung pag-add ng dagdag ng mga security guard, kung saan pwedeng, habang may budget season ngayon, kung saan pwedeng magawa ito. Para seguridad rin po talaga ng mga mag-aral, mga teachers and non-teaching natin, kung mas marami yung mga, parang deterrent po talaga pag nakakita sila ng, ng uniforme, o security guard, tanod man yan o police man yan. Habang talagang nagbe-build up pa tayo ng ating mga manpower based on the new implementing rules at ng mga bagong batas. Samantala, ipinaliwanag din ni Romulo ang kahalagahan ng papel ng pamilya at ng komunidad. Pamilya, lalo na po ng magulang sa isang karakter o sa karakter at isip ng mga bata. Hindi agad-agad ito pero kailangan ko mabanggit. Sa totoo, no, importante talaga yung role dito ng ating community at ng mga pamilya. Sa totoo, ang number one influence kahit saan tayo magtanong sa isang mag-aaral, sa isang bata, magulang niya. Kailangan po talaga, at pasensya na, kailangan mas paigtingin pa natin to pati yung komunidad. Talagang dun po talaga magdodraw ng sense of morality, sense of community ang isang mag-aaral. Yung nakikita po niya sa, lalo na yung kanyang rinerespeto, minamahal na nakakatanda. Kahit anong sabihin natin, alam na mga magulang, sila talaga ang idolo ng kanilang mga anak. Yung mga anak natin, yung mga pamangkin, talagang sa atin nakatingin. So kung makita nila, maganda po yung asal natin, maganda yung pananalita natin, talagang napakalaking impluensya po. Yan po ang tinig ni House Committee on Basic Education and Culture at Pasig City Representative Roman Romulo sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap po ng update, lalo na po ngayong paparating po na long weekend. Nasa kabilang linya po natin ang NLEX sa katauhan po ni Ginoong Robin Ignacio, ang Assistant Vice President for Traffic Operations po ng Naturang Expressway. Magandang maulang tanghali po, Sir Robin. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Hello. Opo, good morning po. Ay, good afternoon po. Hello po. Opo, Sir Robin, naririnig niyo po ba ako? Sir Robin? Hello. Opo, good morning, good afternoon po. Naririnig po ba niyo ako? Okay, sige. Balikan natin maya-maya si Sir Robin Ignacio, kaugnay po sa sitwasyon sa NLEX at tanungin na rin natin kung binahaba ulit ang NLEX. At dahil long weekend po bukas ay 22, no? 22. At sa 25, walang pasok. Tama ba? 3 days o 4 days? Yung iba kasi 5 days eh. Yung ating sitwasyon dyan po sa North Luzon Expressway. At samantala, dinagdagan ng Philippine National Police ang bilang ng mga operator ng 911 hotline upang masiguro ang mas mabilis na pagtugon sa mga sumbong ng publiko. Layunin ng hakbang na ito na mapahusay ang serbisyo ng National Emergency Hotline matapos nitong umani ng kritisismo dahil sa sinasabing makupad na pagsagot sa mga tawag. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, target ng ahensya na masagot ang mga emergency calls sa loob lamang po ng 3 hanggang 5 ring. Taliwas sa mga ulat na inaabot ng hanggang 10 ring bago nasasagot ang mga tawag. Kumpiyansa naman ng pambansang pulisya na sa dagdag ng mga tauhan, mas bibilis pa ang pagtugon ng 911 operators at mapapabuti ang serbisyo para sa agarang pangangailangan ng publiko. Balitang Bayan! Sa iba pa rin balita, inanunsyo ng Commission on Elections na sinuspindi na nito ang pag-iimprenta ng mga balota para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Kasunod dito ng pag-aproba ng Bangsamoro Transition Authority sa Parliament Bill No. 351 na nagbibigay alokasyon ng pwesto sa Sulu. Ayon kay COMELEC Chairman na George Garcia, pinag-aaralan na nila ang maaring implikasyon
sa mga balota ng naturang desisyon dahil posibleng mabago ang mga kandidato na nakalagay dito. Idinagdag pa ng poll body chief na maaaring magsayang lamang sila ng mga balota na maiimprenta. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Alright, balikan na po natin si Ginoong Robin Ignacio ng NLEX. Magandang hapon po, Sir Robin. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Good afternoon po, Sir Robin. Apo. Na-traffic si Sir Robin. Lipat tayo ng kabilang linya. Sige, lipat tayo sa kabilang linya. Babalikan natin si Ginoong Robin Ignacio diyan po sa NLEX. Samantala, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nababahala sa issue ng inflation. Sahod at kakayahang makabili ng abot kayang pagkain sa ikalawang quarter ng taon. Batay sa inilabas ng resulta na inilabas ng Octa Research Survey, o yung tugon ng Masa Survey, kalahating porsyento ng mga adult Filipinos ang nagsasabing ang inflation ang pinakamahalagang alalahanin ng mga mamamayan. 31% naman ng mga Pinoy ang nag-aalala sa pagbili ng abot kayang pagkain, habang 26% ay may alalahanin sa pagpapataas ng sahod, kung saan parehong mas mababa ng 10% kumpara sa nakaraang survey. Inihayag naman ng Octa na ang resulta ng survey ay maaaring pagpapahiwatig na malaki ang nabawas sa alalahanin ng mga Pilipino sa ekonomiya. Balitang Bayan. Okay na ba yung linya ng Ginoong Robin? Sir Robin? Hello? Yoy! Opo. Good afternoon po. Yan. Salamat po sa pagpapaulak po ninyo, Sir Robin. Opo. Sir, kumusta po ang sitwasyon dyan po sa NLEX? Lalo na po, inaasahan po natin na mayroon pong long weekend. Opo, sir. Go ahead po. Sir Robin? Okay, sige. Salamat, Ginoong Robin Ignacio mula po sa NLEX, ang Assistant Vice President for Traffic Operations. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na walang sasantuhin ang Senado kahit pa mga kapwa mambabatas at politiko sa isinasagawang investigasyon sa mga palpak at manumali-umanong flood control projects. Sa gitna na rin ito ng sinasabing pagkakasangkot ng ilang mambabatas na nakinabang at ginawa umanong gatasan ang kontrobersyal na mga proyekto. Tinawag naman ni Senador Gatchalian na garapalan at harap-harapang pagdanakaw sa pera ng taong bayan ang nangyayaring katiwalian sa mga flood control projects na ang ilan ay nagmistulang guni-guni na lamang o ghost project lalo sa lalawigan ng Bulacan. Base sa mga investigasyon ng ating Pangulo, ni Senator Lacson at yung mga nakikita pa namin dito sa Committee on Blue Ribbon, sigurado kami may sindikato yan. Sigurado may mananagot dito. Hindi pwedeng palampasin dahil sobra ng garapalan tsaka talagang harap-harapan ninanakaw ang pera ng taong bayan. Kaya hindi namin palalampasin to. Kahit na mayroong mga politiko, no, hindi lang mambabatas, mayor or governor or even senator. Kaugnay nito, nanawagan naman ang senador sa mga gobernador o mga opisyal na makipag-ugnayan sa Senate Blue Ribbon Committee sakaling may nalalaman sa nasabing korupsyon. Mga governors natin na mayroong alam na anomalya sa kanilang lugar, maganda na makipag-ugnayan po sa Blue Ribbon Committee para pwede rin silang maging resource persons namin at ma-share nila yung kanilang nalalaman. Napotinig ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Ang kapatayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Art exhibit ng mga dating bilanggo patuloy pa rin sa Korte Suprema. Nagbabalik si Patrol 24, Jun Samson. Formal nang sinimula ng Korte Suprema ang proyekto o yung Art Collective na susuporta sa mga dating persons deprived of liberty.
Inilunsad ang tinatawag na BAGA o Bagong Buhay Group of Artists na binuo ng mga dating bilanggo at ang kanilang art exhibit and sale ay kasalukuyang idinarao sa Supreme Court Main Building Lobby sa Maynila. Sinabi ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na tatagal ang exhibit hanggang sa August 29 at tampok sa naturang arts exhibit ang mga likhang sining at handicrafts ng mga PDL mula sa Las Piñas, Makati, Maynila at Pasig City Jail. Nagkakahalaga mula 3,000 pesos hanggang 30,000 pesos ang mga artwork at ang kikitain dyan ay ilalaan sa mga artist at mga proyekto ng BAGA. Sa unang araw na exhibit ay may libreng kape para sa unang 500 bisita mula sa isang mobile cafe na pinapatakbo ng mga dating PDL at matatagpuan ito sa mismong entrance ng Supreme Court. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Alright, balik po tayo sa issue po ng baha, pagbubukas ng nasira. At actually, inaayos na po ito. Itong navigational gate sa Navotas, inaasahan na ngayong buwan. Kailan kaya yan? Beth Samson, Aling Beth? Ibinahagi ng kinatawan ng Navotas na alas 11 ng gabi noong August 15 ay naisara na ang navigational gate. Dahil hindi 100% na nasihan si Representative Toby Chanco, kaya sinabihan ng DPWH na ipatawag si Mr. Kim na nagdisenyo nito at nag-supervise ng konstruksyon hanggang ito ay matapos. Napag-usapan ng dumating si Mr. Kim na siya ang maghahanap ng mga mechanical consultant para ma-double check ang gears ng nav gate. Kailangan daw maghukay dahil sa natambak na burak at sari-saring basura. Kaya sila ay humingi ng 6 na araw para maghukay at 4 na araw na magkabit ng flashing hose para mabugahan yung mga burak. Ang ibig sabihin nito, ang muling pagbukas ng nav gate ay sa August 30. Dahil sarado ang gate, hindi ito papasukin ng high tide. Yun nga lang, wala mo nang maglalabas-pasok na mga sasakyang pandagat sa mga petsang ito. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Narinig nyo ha, August 30, mga taga Navotas, mga taga Malabon, ang inaasahan pong pagbubukas ng kinukumpuning navigational gate diyan po sa bahagi po ng ilog na naghahati po sa dalawang lungsod. Yan po ay nung isang taon na pinsala nang may dumaan pong magtangkang dumaan na barge. Kaya't nagkanda hetot-hetot na po ang sitwasyon diyan po sa Navotas at Malabon. Binabaha po sila at lumalala pa kapag nagkakaroon po ng high tide. Lalo pa ngayon pong umuulan. Kaya't ingat po tayo mga kababayan po natin, mga katodos po natin diyan po sa Malabon at Navotas. Ingat po sa leptospirosis. Balitang Bayan! Samantala, pinawi ng United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED ang pangamba ng mga magsasaka at consumers sa pagkalat ng pesteng red striped soft scale insect o RSSI sa mga tubuan sa Negros at Panay Islands. Ayon kay UNIFED President Manuel Manolet Lamata, walang dapat ikabahala sa ngayon dahil kontrolado naman ang sitwasyon. Kabilang niya sa mga isinasagawang hakbang sa pangunguna ng Sugar Regulatory Administration at Department of Agriculture ang pag-spray ng pesticide sa mga apektadong tubuhan. 60% ng production natin is in Negros. It's under control po. Nawagan din si Lamata sa mga kapwa sugarcane farmers na ipabatid sa SRA o DA sakaling may mga makitang peste sa kanilang mga lugar. Please lang, pakisuyo yung mga sugar fields nyo. Tingnan nyo. Baka may mga RSSI kayo, iba pang peste dyan. I-report nyo kagad sa SRA o sa DA para maagapan naman. You know, it can be cured. Anything can be cured kung maagapan. So please lang, konting awareness.
Kakabila nito, tiniyak ng UNIFED na walang epekto ang naturang peste sa kabuuang produksyon pero at supply konti ng lang asukal. kasi naagapan kagad eh. Mabuti naman yung response ng ating SRA at saka Department of Agriculture, Secretary Laurel. Maganda ang response nila, action agad. Naagapan yung yung RSSI. Yan po ang bahagi ng pahayag ni UNIFED President Manuel Manolet Lamata sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala. Oras po natin. Direktor Wener Contino, 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 12. Right, tayo po nasa uling sikwada na po ng Balitang Bayan. Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, tanggap tayo ng report. Mga Ghost Flood Control Project posibleng nakalusot dahil sa pakikipagsabuatan umano ng mga taga-COA. Ang pagulat mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi makalulusot ang mga nadiskubring ghost flood control projects nang walang pahintulot o pakikipagsabuatan ng taga-Commission on Audit o COA. Ito ang paniniwala ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada matapos ang isiniwalat ni Senator Panfilo Lacson na notorious ang lalawigan ng Bulacan pagdating sa guni-guni o ghost flood control projects. Kaya ayon kay Estrada, dapat na ipatawag sa investigasyon ng Senado ang mga auditor ng COA bukod pa sa district engineers ng DPWH sa mga lugar na may napaulat na ghost flood control projects. Ayon kay Estrada, dapat lang magpaliwanag ang mga district engineers ng Bulacan, First Engineering District, ganun din ang Mindoro Oriental First Engineering District. Sa Bulacan ay pinangalanan sina dating District Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Sinabi ni Senator Estrada dapat ding ipatawag ang mga auditors ng COA na naka-assign sa mga nasabing lugar. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Estrada. Yes, they have to be present. Patatawag siguro natin sila yung mga district engineers, of course, ng Bulacan, Mindoro, and pati yung COA. Kasi hindi magpo-prosper ang ghost project kung walang cooperation ng COA. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! And speaking of COA, isang construction company na iniuugnay sa asawa ni Commission on Audit Commissioner Mario Lipana ang nakakuha ng 200 million pesos na halaga ng flood control projects mula sa Department of Public Works and Highways. Batay po ito sa government data, kaya't umuusbong po ang conflict of interest. At sa gitna nga po ng isinasagawang fraud audit ng COA sa ilang flood control projects. Ang kontraktor na kinilala po ng si Marilu Laurio Lipana ay asawa ng COA Commissioner at Pangulo at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. Ito po'y batay sa mga nakalap po na dokumento mula po sa DPWH. Ito pong ito'y batay po sa sumbong sa Pangulo website. Ang Olympus Mining and Builders, ito pong public contract nito ay kabilang ang dalawang flood control project sa San Miguel, Bulacan na pinondohan po noong 2023. Isa po sa mga kontrata para sa konstruksyon ng flood control structures sa bahagi po ng San Miguel River ay nagkakahalaga ng 91.6 million pesos, habang ang isa ay nagkakahalaga naman ng 86.84 million pesos. Dahil po dyan, sinita ni Senate Committee on Social Justice Chairman Erwin Tulfo ang posible nga pong conflict of interest dahil
ito pong mga proyekto sa gobyerno ng nilipana, kabilang na po ang anti-flood programs sa Bulacan. Yan po ang nakikita po ni Senador Tulfo, yung conflict of interest dahil kasalukuyan po nagsasagawa ng investigasyon ng COA dyan po sa ilang pong flood control projects. Gayong ang asawa po ng isa po sa mga commissioner ay kabilang po sa mga contractor. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ. Balita sa ibang bansa. Lalo na sa mahigit 70 ang mga individual na namatay sa aksidente matapos maaksidente ang isang bus na lulan ang mga migrants galing Iran. Naganap ang aksidente sa Guzara District sa Western Afghanistan. Makaraang sumalpok ang isang motorsiklo at isang tanker na naging sanhinga ng pagkasunog ng naturang bus. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa mga biktima ay hindi na makilala dahil sa sobrang pagkasunog. Bilang na ang 19 na bata, habang 3 pa ang lubha namang nasugatan. Naganap ang aksidente bilang isa po sa pinakamatindi po sa bansa sa loob ng mga nagdaang taon. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Muling bumisita sa Pilipinas ang NBA champion at Milwaukee Bucks forward Kyle Kuzma upang pasinayaan ang kanyang mural painting sa tenement sa Maynila. Sinalubong ng Pinoy basketball fans ang NBA star kabilang na si Manila Mayor Isko Moreno. Bukod sa pagpapamalas ng kanyang hoop skills, nagturo at nakipaglaro rin si Kuzma sa mga kabataang nais maging basketball player. Maliban din sa alay na mural paint, tampok ang kanyang imahe, nakatanggap si Kyle ng basketball jersey galing sa mga residente ng tenement. Aminado si Kuzma na ramdam niya ang pagmamahal ng Pinoy fans at always feel at home siya sa Pilipinas. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Inanunsyo ng K-pop group na BTS na mapapanood na sa big screen ang mga nakaraang concert nila. Ayon batay sa social media post ng BTS, mas may enjoy ng ARMYs ang epic concert moments dahil ipalalabas sa BTS Movie Weeks ang remastered version ng mga naturang concert. Inanunsyo rin ng Weavers na mapapanood na ang concert mula September 21 o September 24 sa buong mundo. Kabilang na rito ang BTS 2016 Live the Most Beautiful Moment in Life on Stage Epilogue, BTS 2017 Live Trilogy Episode 3, The Wings Tour at The Final. Magsisimula naman ang ticket selling sa Agosto 27 next week po yan. Balitang Bayan. At sumayin niyo po isang oras na balitaan dito po sa Balitang Bayan ngayong maulang araw po ng Huwebes, ngayong pong holiday August 21, Ninoy Aquino Day. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Live Channel 23, ito po yung lingkod. Luna sino nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang po para po sa DWIZ Network News kasama sina Gia Rafael at Ian Articona.